Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Rusul wa Risalat. So tiyatalakay na natin yung mga batayan kung paano natin malalaman kung totoong propeta ang sino man na nag-aangkin na siya ay propeta. At pangunahin sa mga batayan ng pagiging propeta nino man ay ang aya na kanyang daladala, na yung aya o tanda mula kay Allah na siya ay totoong propeta. Kabiling dito yung mga kapahiyagan, mga himala, siyempre yung esma, pangangalaga sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, napapaloob yun lahat sa aya. At ngayon, kabilang siyempre sa mga tanda ng pagkapropeta, yung bisyara ng mga naunang mga propeta na meron silang ibinigay na propesiya sa kanilang mga nasyon na merong propeta na darating pagkatapos nila. Na meron pang mga propeta na darating pagkatapos nila. So dito nga sa usapin na ito, yung bisyaratul umam as-sabika, yung bisyarat sa kahulugan ng magandang balita, pero maaari rin mga hulugan bilang propesiya ng naunang mga propeta. Sumunod na bahagi, Al-Qur'anu yatahaddathu an bisyaratil anbiya is-sabikina bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran, ito ay nagpapahayag tungkol sa mga bisyara ng naunang mga propeta tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, obviously, nababanggit din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa naunang mga kasulatan. Yun nga lang, syempre, hindi na natin mapapanaligan ng mga kopya nito dahil ang lahat ng ito ay corrupted na. Bagaman merong ilang mga talata sa Biblia, lalong-lalo na yung talata tungkol doon sa Parakletos, doon sa New Testament, at yung Altogether Lovely doon naman sa Old Testament na kung babasahin sa wikang Hebrew, ay nababanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na natin kumbaga mapangahawakan ito bilang pangunahing batayan. Siyempre, pangunahing batayan natin pa rin ang Quran. Ang pangunahin nating batayan ay ang Quran, alhamdulillah. So, sa usapin na ito, yung sinabi ni Allah, awalam yakul lahum ayatun an ya'lamahu ulama'u bani Israel. So wala bang dumating sa kanila na mga tanda na nakikilala o nalalaman ng mga scholar ng angkan ng Israel, specifically yung mga Saduceo at yung mga Pariseo, na sa konteksto dito, nakikilala ng mga ulama ng angkan ng Israel, unang-una siyempre si Isa alayhis salam at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tinanggi nila ang kanilang pagkapropeta. Hindi nila sila kinikilala. Kasi nga, hindi na sila naniwala o nanampalataya sa kanilang mensahe. Sila ay, kumbaga, nagtakwil na, nagkufur sa mensahe na ito na dala ng mga propeta na isinugo sa kanila. At meron din binanggit dito, sinabi, fal-ayatu tubayyin anna minal ayatil bayyinat ad-dalla ala sidki rasuli sallallahu alaihi wasallama wa sidki ma jaa bihi. Ang aya na ito ay nagpapatunay ng pagiging makatotohanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya nga ay propeta, at syempre pagiging makatotohanan ng mensahe na dala-dala niya. Alima bani Israel bidalik, nalalaman ito ng angkan ng Israel
wa huwa ilmun musajjalun mahfudun maktubun fi kutubihim allati yatadawalunaha. Ang kaalaman tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kaalaman na tangan ng angkan ng Israel, at ito ay kaalaman na nakatala, nakasulat at pinag-iingatan sa kanilang mga aklat na binabasa at pinag-aaralan nila. So, ibig sabihin, dahil ito ay mga kaalaman na yatadawalunaha, kumbaga umiikot sa mga tao, kasi mga kasulatan pinagpapasapasahan nila, kumbaga ibinabahagi nila sa iba, maaring kahit pangkaraniwang tao ay nakikilala din nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Asy-Syu'ara verse 196, wa innahu lafi suburil awwalin. Tunay na ito, ang Quran na ito ay nasa naunang mga nauna sa mga kasulatan. Kumbaga, ang balita tungkol sa Quran o balita tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nababanggit sa mga naunang mga kasulatan. So, sa Quran, Al-Quranu al-munazzalu ilayna min Rabbina al-alimul khabir, yuhaddithuna anna dhikra Muhammadin wa ummatahu mawjudun fil kutubis samawiyya as-sabiqah. So, nababanggit sa Quran na ipinababa sa atin mula sa ating Panginoon na siyang nakaalam at siyang nakababatid. Sa Quran na ito ay pinababatid sa atin ni Allah na nababanggit nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang umma na ito sa naunang mga aklat na Samawiyya. So dito ang terminology na binanggit ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, Kutubus Samawiyya. Samawiyya, ibig sabihin galing sa langit, ibig sabihin galing kay Allah. At ito na yung Torah, yung Injil, yung Zabur, yung Suhuf Ibrahim, at iba pang mga aklat na maaaring hindi natin nakikilala. Napanghuli nga rito sa kanila ay ang Quran. So nababanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang umma na ito, at kahit ang Quran, sa mga naunang mga kasulatan. Yun nga lang, sa panahon na natin ngayon, kumbaga corrupted na ang mga kasulatan. Kahit nga yung actually yung Torah na meron ngayon yung mga Hudyo, ang version nito ay version primarily na natipon na nila nung sila ay nakulong doon sa Babylon. Yung Babylonian captivity nung 500 BC. So nakulong sila doon, kumbaga inalipin sila ng mga Babylonian. At doon, kumbaga, tinipon na nila yung kanilang Torah. Pero syempre, napakalayo na ng panahon nito sa panahon ni Musa alayhis salam. Si Musa alayhis salam, mga 1200 BC. Pero naisip lang nila na tipunin yung kanilang aklat, 500 BC. So, ang dami nang nangyari. So, maaring marami nang nawala dun sa kanilang mismong kasulatan. So yung version nila, kumbaga ng Torah na binabasa nila ngayon, maaari nating masabi, hindi na rin ito yung version ng Torah nung naunang mga propeta. Hindi na rin. Kaya nga sa maraming mga gawaing pagsamba ng mga Hudyo, marami sa mga ito kakaiba na. At nahaluan na ito ng iba't ibang mga paniniwala sa mitolohiya at iba't ibang mga ritual na pagano na ang origin. Ngayon nga, sinasabi na yung pagkakakulong ng mga Hudyo doon sa Babylon ng ilang daang taon, ilang henerasyon din sila nakulong doon. Kumbaga naghalo yung paniniwala ng mga Hudyo sa paniniwala ng mga Babylonians hanggang sa nabuo yung mitolohiya ng mga Hudyo na nahaluan nito ng mitolohiya hanggang sa yung mga karunungang itim. Nagkaroon na rin sila doon sa kumbaga sa kanilang mga paniniwala. So bukod ba doon sa karunungang itim na iniugnay nila kay Sulaiman alayhis salam, natuto pa sila ng mga salamangka
doon sa Babylon. Kaya nga sina Harut at Marut, di ba doon sila sa Babylon lumitaw sa angkan ng Israel? So sila ang, kumbaga, naging instrumento pa ni Allah para iligaw ni Allah ng mas malayo pang pagkaligaw ang mga Hudyo na nagkufur sa mga propeta at mga sugo na ipinadala niya. Actually, maraming mga simbolismo at maraming mga, kumbaga, bahagi ng mitolohiya ng simbahang Katoliko ang galing sa mga Babylonian. Siyempre, nakuha nila yung mga paniniwala na yun galing sa mga Hudyo. Kung naalala niyo yung di ba may pelikula sumikat nung unang panahon dati pa, yung Exorcist, yung merong bata sinapian ng demonyo, yung lumulutang tapos bumabaligtad yung kanyang ulo. Yung demonyo na sumapi sa kanya, nakilala nila na yun din yung demonyo na sinasamba ng mga Babylonian. So, yung mga ganong paniniwala, napulot na yun ng mga Hudyo doon, tapos, kumbaga, napunta sa mga Kristiyano, at iba't iba pang mga panlilinlang na tinanggap nila at dinagdag nila sa kanilang relihiyon. So, wala nang original na Torah. Lalo naman yung Injil, yung Biblia. Yung Biblia nga, actually, ang Biblia, ang version na meron ngayon ang simbahang Katoliko, di ba yung King James Version, na isulat yung 1600s. Translated yon mula sa Greek na tinatawag nilang Septuagint, yung merong 70 na libro, at sa Latin na Vulgate na tinatawag na version naman ng Bible. So galing yun doon. Hindi siya nanggaling sa Aramaic na original na salita ni Isa alayhis salam. Kaya nga, doon sa naman, di ba may dalawang malaking simbahan sa Katolisismo o sa Kristyanismo, yung Roman Catholic at saka yung mga Eastern Orthodox. Yung mga Eastern Orthodox, kahit papaano, meron silang tangan na mga bahagi ng kasulatan na galing talaga sa original na Injil. Kaya nga, sa kanilang mga gawaing pagsamba, incorporated sa mga gawaing pagsamba ng Eastern Orthodox Church, yung sujud, yung ruku, at iba't iba pang ginagawa ng mga Muslim. At syempre, nananatili na mayroong mga Arabong, mga Muslim, nang tawag nila kay Allah, Allah talaga. Mga Arabo na, hindi Arabo na Muslim, Arabo na Kristiyano pala. Nananatiling mayroong mga Arabo na Kristiyano, ang tawag nila kay Allah, Allah. Pero yun nga, yung version ng paniniwala ng Roman Catholic Church, malayo talaga. Malayong malayo sa Eastern Orthodox Church na siyang simbahan ng mga Kristiyano na meron ngayon sa Palestine, sa Jerusalem at ngayon sa Gaza. Sila yun, mga Eastern Orthodox. At malayong malayo ang mga paniniwala nila sa paniniwala ng simbahang Katoliko. Unang-una, hindi nila kinikilala yung Santo Papa ng Roman Catholic Church sa Rome, sa Vatican, hindi nila kinikilala. Hindi rin sila kumikilala doon sa mga santo na pinaniniwalaan ng Roman Catholic Church. Maaring pumasok na rin sa kanila yung Trinity, kasi ang Trinity originally, ito ay na-formulate doon din sa Siam, sa Nicene. At nahalo na rin ito doon sa doktrina ng mga Eastern Orthodox. Pero sa umpisa ng kasaysayan ng Roman Catholicism at ng Eastern Orthodox Church, lalong-lalo na doon sa panahon ng mga krusada, itinuturing ng Crusaders na kalaban ang mga hindi Katoliko. Kaya nga, nung nasakop ng mga Crusaders yung Jerusalem noong 1099, ilang beses pang naulit yung mga krusada. May dumating na iba't ibang mga batch ng mga Crusaders mula doon sa Europe hanggang sa nang dumating sila, nasakop nila yung Jerusalem, pati mga Hudyo at mga Kristiyano sa Jerusalem pinagpapatay nila. At pati yung iba't ibang mga kaharian sa Siam o dito sa Middle East, sinakop na rin ng mga Crusaders. Pati Constantinople, sinalakay ng mga Crusaders. Samantalang Kristiyano rin yun. Pero yun nga,
Hindi nila yung tinuturing na kapanalig nila kasi iba yung relihiyon sa kanila, kumbaga. Ibang relihiyon sa kanila. So wala talaga tayong maaasahan na makikita natin ng mga bakas na nababanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pangalan, ang tungkol sa Quran, ang tungkol sa umma na ito, doon sa naunang mga kasulatan. Kasi corrupted na sila masyado. Kaya nga ngayon, ang matutukoy na lang natin na halimbawa ng mga bisharat tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan nga sinasabi rito, wa anal anbiya as-sabiqin basyaru bihi. So sa Quran na lamang tayo magbabatay na ang mga naunang mga propeta ay nagbigay ng magandang balita ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad fahima jam'un minal mufassirin min qawlihi, at nauunawaan ng mga mufassirin yung sinabi ni Allah doon sa suratu Ali Imran chapter 3 verse 81. Yung sinabi dito ni Allah, wa idha khadallahu mithaqal ladina, ay hindi pala, wa idha khadallahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulum musaddiqun lima ma'akum latu'minanna bihi wa latansurannahu. So sinabi ni Allah, nang ipinahayag namin o nang kami ay nakipagkasunduan sa naunang mga propeta. At sinabi ni Allah sa kanila, kunin ninyo kung ano man ang ipinahayag ko sa inyo na kasulatan at hikmah. Hikmah ibig sabihin pag-unawa sa kasulatan. Dahil pagkatapos nito, darating sa inyo ang isang sugo. Isang sugo na musaddikun lima ma'akum. Darating sa inyo ang isang sugo na magpapatotoo ng anumang tangan ninyo na kasulatan. Kapag dumating siya, marapat kayo na maniwala sa Kanya at tumulong sa Kanya. So utos ito ni Allah sa mga propeta na nauna. Na technically, kung inutos ito ni Allah sa mga propeta na nauna, utos na rin ito ni Allah sa mga tagasunod ng mga propeta. Utos na rin ito ni Allah sa mga tagasunod ng mga propeta. Na kung darating man si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon nila at sa lugar nila, marapat silang maniwala sa Kanya at marapat silang tumulong sa Kanya. Kaya nga, halimbawa nito yung si Salman al-Farisi. Di ba Salman al-Farisi, siya, taga-Persya. Pero naging alipin siya ng mga Hudyo. Hinuli siya ng mga Hudyo, inalipin siya ng mga Hudyo, binihag siya ng mga Hudyo. At palagi niyang nababalitaan o naririnig mula sa kanila na pinag-uusapan nila ang pagdating ng propeta na hinihintay nila. Kumbaga, ina-anticipate talaga ng mga Hudyo na darating ang propeta sa panahon nila. Sa panahon na yon ni Salman al-Farisi nang siya ay alipin pa ng mga Hudyo. Hanggang sa mabalitaan niya na meron na ngang dumating sa Madina na propeta at tinanggap siya ng Al-Aus at ng Khazraj at sila yung mga naging Ansar. Pero yung mga Hudyo galit na galit sa propeta na ito na ipinagtataka ni Salman al-Farisi na bakit nung una sabik na sabik ang mga Hudyo na tanggapin ng propeta na ito na darating, pero nung dumating na ito at hindi pala siya Hudyo, galit na galit ang mga Hudyo sa kanya. So ibig sabihin, doon pa lang sa nangyari na yon ay alam ng mga Hudyo ang tungkol sa pagdating ng huling propeta. At binigyan na sila ni Allah ng utos na maniwala sa kanya at tulungan siya. Pero hindi nila ginawa. Kabaligtaran ng ginawa nila. Hindi sila naniwala at hindi sila tumulong bagkus ay kinalaban pa nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung karugtong ng ayah, qala aqarrartum wa akhadtum ala dhalikum isra
So sabi ni Allah sa kanila, muli dun sa mga propeta, at syempre dun na rin technically sa kanilang mga tagasunod, tinatanggap ba ninyo ang kasunduan na ito? Tinatanggap ba ninyo ang kasunduan na ito at kumbaga pinangahawakan ba ninyo ito? Kumbaga parang sa kontrata, pipirma ka ba sa kontrata na ito? Wala ka bang reklamo sa nilalaman ng kontrata na ito? At final na ba ang ating kasunduan? Sa tumagot yung mga propeta, qalu aqrarna. Aqrarna, ibig sabihin tinatanggap namin ito at pinagtitibay namin ang ating kasunduan. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. At yun nga sinabi ni Allah sa kanila, sige, kung ganoon, sumaksi kayo dahil ako ay kabilang sa inyo na mga sumasaksi sa kasunduan na ito. At di ba verse 81 ito doon sa Surah Ali Imran? Doon sa sumunod na verse, actually, binanggit din ni Allah kung ano yung naging tugon ng mga Hudyo. Saan ba yan? Hindi ko alam anong verse, anong number yun eh. Latog muna, 187. Doon sa verse 187, ang layo, di ba? Verse 81 ito, pero doon sa 187, tinukoy yung yung naging tugon ng mga Hudyo. Wa idh akhadallahu mithaqal ladina utul kitab, madalas ma-recite ko ito sa Fajr. Wa idh akhadallahu mithaqal ladina utul kitab latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. At yun nga, nang si Allah ay kumuha ng kasunduan sa mga angkan ng kasulatan, ng kasunduan na ito, kasama dito, ipapahayag nila ang kasunduan na ito at hindi nila ito ililihim. Hindi nila sasarilinin. Pero nga, ang ginawa ng mga Hudyo, sinarili nila ang mensahe. Kaya nga yung mga Hudyo, hindi sila nagdadakwa. Hanggang ngayon, hindi nagdadakwa ang mga Hudyo. Kahit ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nagdadakwa ang mga Hudyo. Nangyari lang yung tungkol doon sa kung naalala ninyo doon sa Suratul Buruj, di ba? Si Dunawas, yung Hudyo. Pero actually, isolated case yun, na yung Hudyo pinilit ni Dunawas yung mga Kristiyano sa Yemen na mag-Hudyo. Isolated case yun. Pero hindi talaga sila nagdadakwa. Sinarili nila yung mensahe at ang ginawa nila, itinapon pa nila ang mensahe ni Allah sa kanilang mga likuran. At ipinagpalit nila ito sa murang halaga. Ibig sabihin, pinagpalit nila ito sa dunya. At napakasama ng kanilang ipinagpalit sa kasulatan ni Allah o doon sa kasunduan ni Allah. So alam ng mga Hudyo ang tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kahit kahit doon kay Isa alaihis salam. Kilala sila ng mga Hudyo, pero yung mga Hudyo hindi nila tinanggap ang mga propeta na ayaw nilang tanggapin. Kahit nga sina Zakaria, si Yahya, si John the Baptist, hindi sila tinanggap ng marami sa mga Hudyo. Hindi sila tinanggap ng marami sa mga Hudyo. So yung karugtong sinabi rito, na yun nga, ang mga mufassirun, naniniwala sila na ang aya na ito ay tumutukoy sa pagkakakilala ng mga Hudyo sa naunang, pagkakakilala ng mga Hudyo sa parating na propeta, at yun nga kasama doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah akhadal ahda wal mithaq ala kulli nabiyyin la in bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi la yu'minan bihi wa yatruka syar'ihi li syar'ihi. Si Allah kumuha siya ng kasunduan sa lahat ng mga propeta at sa kanilang mga tagasunod na kapag isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tanang buhay nila, ibig sabihin sa lifetime nila, sa panahon nila, sa lugar nila, marapat silang maniwala at iwan nila ang kanilang relihiyon, ang kanilang sharia, at sundin nila ang sharia ni Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. So ito yung isa sa mga kahulugan nito. So yung mga propeta, iisa lang yung kanilang akida, pero iba-iba ang kanilang sharia. So susundin nila ang sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, pagbalik ni Isa alaihi salam, ang ipapatupad niyang sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa panahon na yon mapapaloob na siya sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala dhalika fa inna dhikrahu mawjudun inda kullil anbiya'is sabiqin. At naniniwala ang mga mufassirun na dahil dito, hindi lang sa mga Hudyo, kumbaga nakipagkasunduan si Allah na may darating pang huling propeta, o kaya ay nagpahayag si Allah na mayroong darating na propeta, at yun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ay sa lahat ng mga propeta. So maaaring kahit sina Ibrahim alayhis salam, alam niya ang tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Nuh alayhis salam, o kahit si Adam. Lahat sila ay binigyan ni Allah ng balita ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kumbaga sa mga propeta, big deal ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi siya yung kahuli-hulihan na propeta. Katulad ng kung paano ang lahat ng mga propeta ay nagbabala laban saan? Laban kay Dajjal, di ba? Lahat, walang sino mang propeta liban na lang na nagbabala laban kay Dajjal. Katulad ng kung paano ang lahat ng mga propeta inangaral tungkol sa paraiso at impyerno, lahat sila inangaral din tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung yung panimula natin sa bushra na ibinigay ng naunang mga propeta tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa nababanggit sa Quran. Kasi yun na lang yung pwede nating mapagbatayan. Kasi wala na yung mga naunang mga kasulatan. So sa Quran, marami pa nababanggit tungkol dito. Tungkol kay Ibrahim alayhis salam, kung ano yung nalaman niya tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre si Musa alayhis salam. At iba't iba pang mga may mga bersikulo sa Biblia na possibly tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nga yung nabanggit ko kanina na yung altogether lovely sa Old Testament, nababanggit yun doon sa Deuteronomy. At yung tungkol naman doon sa yung hindi ko maalala yung yung Parakletos, nasa Greek nga siya na nakatala na Bible. Sa New Testament naman yan. Pero matatalakay din natin yun dito. Baka nabanggit din yun dito. Inshallah. So tutuloy natin ito next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.